Isa sa mga naging usapin kasabay ng malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ay ang umano'y kawalan ng permit at koordinasyon sa MMDA, di ba, Willard? At bukod pa doon sa matinding epekto nito sa traffic, ilang eskwelahan at negosyo ang napilitang magsara. Ayon sa grupong nagrarally, layunin nilang ipakita ang kanilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta matapos lumabas ang balita na sasampahan siya ng plunder complaint sa Office of the Ombudsman. I think it goes bigger than that, na hindi lang naman basta kay Senador Rodante Marcoleta, kung hindi kung ano yung sinisimbolo nun. Kasi pinaliwanag yan ni Ka Edwil kahapon ng iglesia na ito ay dahil sa sinisimbolo nito ang pagdidiin sa lahat ng mga kumukontra sa administrasyon at lahat ng mga nagsusulong ng investigasyon. Habang yung ibang malinaw na ang mga ebidensya ay nananatiling malaya, hindi kinakasuhan, hindi tinatawag ang pangalan, kahit na malinaw kasi kakampi sila ng administrasyon. Kaya ang ginamit pa nilang phrase ay selective justice, Yes, dahil oo. iilan lang yung mga nahahabla. Correct. Bakit yung mga gaya ng nabanggit mo, yung ibang may malalakas namang ebidensya, hindi naman nasasampahan ng kaso hanggang ngayon. Actually, tayo rin nag-iisip. Di ba? Nagtataka rin po kami. Kaya lang, paano yun kung lahat tayo pupunta ng EDSA kung kailan lang natin gusto? Okay, ano nga ba ang naging hakbang ng MMDA at paano nito binalanse ang karapatan ng mga nagrarally on one hand at ang kapakanan naman ng mga motorista at commuters on the other? Makakausap po natin ngayon si MMDA General Manager Nicolas Torre III. GM, magandang araw po at salamat sa inyong oras. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard, Ma'am Corina. At good morning sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Good morning. Nabanggit po ninyo unang-una, bakit ninyo sinabi na no permit, no coordination ang naging sitwasyon sa INC rally? Ano po ba yung normal na proseso bago magkaroon ng ganitong kalaking pagtitipon na papayagan ng gobyerno? Ang mga pagtitipon kasing ganyan ay covered ng BP 880. May batas tayo dyan na nagre-require na ang mga ganyang mga assemblies ay kailangan may prior coordination at may permit na hihilingin sa local government unit na nakakasakop ng lugar kung saan ine-expect ang pagtitipon. Kayo rin po ba nagulat? Sa personal, may mga information kasi tayo na nakikita at may mga indicators tayong nakita agad madaling araw pa lang. Kaya isinound natin ang alarm. Kaya tayo nakapag-mobilize sa MMDA. Ayun. Ng ating mga tauhan. But are you authorized to arrest kung sakaling meron pong pagtitipon at pagkatapos po ay walang permit? Law enforcement po kasi talaga, ito naman kasi ang response ay whole of government approach. Hindi lang naman MMDA ang nandyan sa kalsada at hindi naman MMDA ang gobyerno. Meron tayo iba pang mga nakatoka at may mga agencies talaga na naatasan ng iba-ibang mga trabaho at ang pag-aaresto ay nasa law enforcement po yan. Kaya kino-coordinate natin sa law enforcement kung ano man ang mga sa tingin natin ay mga paglabag na pwedeng magkaroon ng intervention including ng arrest. So, GM Nick, ano na ho ang ginawa ng MMDA kahapon at ngayon para mabalanse itong karapatan at yung kapakanan naman ng mga motorista at commuters? Ang MMDA naman kasi is always talagang nire-respeto natin ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pero siyempre binabalanse rin natin ang karapatan ng iba pang mga mamamayan at especially yung mga gumagamit ng ating mga lansangan na magkaroon naman ng unimpeded access at unhampered mobility para naman magawa nila ang mga dapat nilang gawin. Nasa kanilang mga interest naman sa kanilang buhay. Tama nga ba, GM, na may mga natikitan ho at may mga mahuhuli gamit ang NCAP ng MMDA? Kahapon po, yun po ang ating ginawa. May mga tinikitan tayo, may mga tino, at may mga na-NCAP tayo. Nirecord naman natin lahat ng yan. Uy, ipaliwanag nyo yung NCAP. Non-contact apprehension policy Ayun. na ipinatutupad sa EDSA. Paano yun? Apprehended pero no contact? How do you do that? Dahil namomonitor sa camera, ano po, GM? Ongoing naman yan, Ma'am Corina. Siguro hindi nyo na
papansin ng NCAP kasi hindi naman kayo napapadalahan ng notice of violation kasi hindi kayo naka-seatbelt, hindi kayo nagsiselfone sa Yes, I'm very habang compliant nagmamaneho, with the law. Hindi kayo gumagamit ng busway. Kasi yan mga pinaka-common at saka hindi kayo lumalabas pag color coding. Pero yan ang pinaka-common kasi ng mga violations ng ating no-contact apprehension policy. Diyan sa ating mga lansangan, may makikita kayo dyan ng mga cameras na may mga flash na kumikislap-kislap. Yan po, mga AI camera ho yan, kumukuha ng pictures pag may ma-detect ang AI na violation. Gaya nga ng hindi ka naka-seatbelt, nagsi-cellphone ka, naka-color coding ka, nababasa ng computer ang iyong plate number na bawal sa araw na yan, mag-trigger yan. At pagkatapos dumaan ka sa busway, may swerving ka, mga ganon. And then after a few weeks, makakatanggap ka ng notice of violation. Meron namang kanyan, meron namang paraan para ma-check yan sa ating myhulika.ph. Okay. myhulika.mmda.ph. Opo. Siguro madali yung no contact if they're inside a vehicle, no? In this case, mga katawan lang talaga nila ang bumalandra doon. Paano po yun? Ang dami nila. Paano po itong, how do you intend to handle like a mass protest like that? Na lahat po sila in violation. Yan naman po ay aside from being a traffic violation, more than being a traffic violation, it is a situation na may batas na kumukover, which is particularly nga yung BP 880. So it will be a law enforcement concern already, kaya kino-coordinate closely sa ating mga police authorities. Okay. So, mayroon po bang naging, sa inyong monitoring, ano po ang pinakamalaking epekto ng rally sa EDSA at sa mga alternatibong ruta? Nagkaroon po tayo ng pagbigat ng trapiko kahapon at talagang hindi lang pagbigat, kundi nagsarado talaga ang trapiko natin at yung EDSA ay umabot ng mga 4-5 oras na may mga na-stranded doon. Kaya sa ngayon, ginagawa natin ang paraan na huwag sana mangyari uli yun. Kaya may inopen tayo na 3 lanes sa northbound. So, sino po ang nag-issue ng permit today? Local government? Opo. Ang issue naman, ang permit naman kasi ay ini-issue ng local government. And in this case, Quezon City, dahil yan ang nakakasakop ng People Power Monument. Okay. So, ano po yun? Ano po yung pagkakaalam ninyo? Binigyan po sila ng permit kahit hindi sila nag-a-apply? Because I think... yes. Nag-apply naman po. So, nag-usap-usap kahapon, nag-apply, emergency application, and then binigyan sila ng permit na hanggang from 8 to 8 po ang coverage nun. Okay. So, meron naman palang application. Yung nag-apply po sila. Pero kahapon lang po sila nag-apply. Opo. Nagkaroon ng dialogue at nagkaroon ng mga pirmahan. May mga... Tuloy, andyan sa social media ang copy nung pinag-usapan at ang dokumento. Lumabas na po sa social media. Nirelease naman nila sa social media yun. Opo. So, GM Nick, dun sa permit na binigay ay nakalagay ay sakop lang ng permit ay yung White Plains hanggang Temple Drive at walang banggit doon sa northbound lane ng EDSA. Paano po yun? Pagbibigyan na lang ho ba yung grupo na i-occupy yung certain lanes or certain parts ng EDSA? So, sa permit talaga, ang maliwanag is walang tao dapat sa EDSA. At wala po dapat parking na magpapark na mga sasakyan sa EDSA. Yun po ang usapan doon. At we are hoping also na siyempre, yan ay usapan at nagkapirmahan. Abogado ng Iglesia ni Cristo ang pumirma doon. At may mga nag-represent sa kanila na mga part ng sanggunian. Kaya we are hoping na sila they will keep up their end of the bargain, end of the expected actions from their end based doon sa kasunduan na yun. Kasi doon ho kasi sa live na kuha natin, Corina, GM Nick, sa EDSA, merong isang bus doon, nakasapaw pa yung uso ng isang bus sa isang lane ng EDSA. Ano ang gagawin ng MMDA dito, sir? Yun nga, ang isang pinag-uusapan ngayon. Nene-negotiate. Tinitingnan ko nga rito sa ating monitor at hanggang ngayon ay nagdumadami ang tao doon sa harap at may police binibigyan natin sa PNP kasi ang negotiations na yan eh. Tinitingnan natin sa ground commander. Hindi pa natin na-identify kung sino ang kanilang kausap dyan na sa side naman ng Iglesia ni Cristo. Pero sa PNP, meron na tayong pinadala dyan na commander. At, bakit parang sinadya? Parang sinadya, ano?
Para kasi may barikada na eh. Ano yun, tinanggal nila yung barikada at pinilit nilang inguso Oo. yung bus. Ang laking Kahapon ho bagay. yan, dalawang lane kasi ang open lang diyan sa barikada. Ngayong araw na to, inopen natin ng 3 lane ang barikada, inusog natin, kaya lumabas ang uso ngayon. Kahapon pa pinapakiusap yan na tanggalin yung bus na yan kasi talaga namang hindi siya dapat nandyan eh. At ang laking bagay niyan eh. Oo, isang lane, yung isang bagay na ganyan. Parang parang road accident, di ba? Isang kotse lang ang matenga sa isang lane. Damay na. Damay na, ang laki na ng traffic na mangyayari. Lalo may mga tao pa. Oo. So may plano po ba ang MMDA na makipagpulong po sa mga organizers ng malalaking religious at civic groups para maiwasan po yung ganitong sitwasyon sa susunod? Alam niyo po, nung Sunday naman, may gumawa rin naman ng paggalaw na katulad niyan, pero hindi naman nagkaroon umabot sa ganitong massive disruption at pagkaabala ng publiko. Kaya sa atin naman, sana yung lahat ng mga may hinaing sa gobyerno, may paraan po ng paglalabas ng inyong mga hinaing at may batas po na nagko-cover yan. Sana isundin na lang natin. Ayun, okay. So, yung inyo pong mensahe sa lahat po ng mga magsasagawa ng malalaking pagtitipon sa Metro Manila. Sa atin sana, sa ating mga kababayan, Pilipino tayo lahat. Lahat tayo ay under sa isang konstitusyon lamang. At alam natin na may pagkakaiba-iba tayo. The Philippines is composed of 7,100 islands with more than 100 languages and ethnicities. Pero hindi dapat na maging basihan yan para tayo ay magkawatak-watak. Bagkus, dapat ang pagkakaiba na yan, diyan natin hugutin ang lakas ng ating pagkakaisa. Sapagkat kahit na magkakaiba-iba tayo, bawat isa ay pwede makapag-contribute doon sa kanyang uniqueness na yon para sa national good, sa common good ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana ngayon, gawin lang na within the bounds of the law ang lahat ng pagpapahayag ng mga saloobin natin para ang palagi nating tandaan ang national interest at ang kabutihan para sa mas nakararaming Pilipino. Okay, sir, dyan lamang po kayo ha kasi meron po tayong mga phoned-in questions para po sa inyo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang memo. Dahil sa insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte, usap-usapan ngayon ang pananagutan sa pagkakaroon ng baril. Alinsunod sa batas, maaaring managot kung ang baril ay sadyang ipinagamit sa iba o kung naging pabaya ito sa pag-iingat dahil para magamit sa maling paraan. Ilan ang nangangatwiran po sa issue, Sabi nila kung hindi naman sinadya ng may-ari na makuha sa kanilang armas, ay dapat malinis rin ang konsyensya nito. Nang tanungin namin ng taong bayan, tungkol dito po sa responsible or irresponsible or reckless possession of firearms, ang sabi nila. Yes. Kasi sila ay binigyan ng lisensya at dumaan sila sa mga examination kung paano ang tamang pag-handle ng baril. At bukod dun sa pagkakaroon ng lisensya to carry, yung mismong baril ay lisensyado at nakarehistro. So kung meron mang pangyayari na nakaukol dun sa baril na yon, pananagutan mo yun. Kung na-misplace mo, kung pinahiram mo, ikaw ang mananagot dun. Opo, talagang panagutin nyo kasi hindi dapat makuha ng bata yun eh. Ibig sabihin, naka-open lang sa bahay nila. Opo, hindi wala pong pag-iingat na. Oo, pag-iingat lang kailangan doon. Opo, dapat silang managot sa maling paraan ng paggamit ng baril. May lisensya man yun o wala, basta mali ang paggamit, kailangan papanagutin sa batas. Siyempre kasi nga, dapat katulad niya, kung may kasama siya ng mga minor de edad at saka may nakasama ng loob, hindi mo sabi mong hindi gagawa ng dahil hindi mo laging hawak din yung mind ng anak mo eh. Isang ayon ako. Kasi kung hindi tayo umaayon sa kanila, siyempre, sila, parang kampihan nila yung anak nila na, gagamitin nila kaya gagamitin nila yung mga baril na yan. Kaya kailangan, wag sana ang mga bata sa ayunan yung makakamalian nila.
Ayan, mga ordinaryong tao ang mga kinakausap natin dito, hindi ba? Yung hindi na sophisticated yung pag-iisip, simple lang. Kung ikaw ay bibigyan ng baril, nakamamatay yan. Hindi ba? Hindi yan dapat mapasa kamay ng kahit sino, kundi ikaw lang. So you have to keep it in a really safe place. Hindi ba? Nilalagay pa nga sa vault yan eh. Oh, so dumako naman po tayo, ano po, sa usapin ng responsible gun ownership. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong umaga. Thank you so much for your time, of MMDA General Manager Nick Torre. Bilang former PNP chief, ilan po ang baril po ninyo? Ilan po ang maximum na dapat po ay lisensyado po kayo na tanganan? Nakamute ata si sir. Okay, sir, nakamute po kayo. Ayan. Okay. Okay, GM. Ang pag-aari kasi ng baril ay depende sa type ng lisensya mo. Type 1, Type 2, Type 3, like that. So, pag marami na ang baril mo, ang pinakamataas dyan is parang Type 5 na yung mga gun collectors na pwede nang kahit na ano ang gaano karami ang baril mo dahil part ka na ng gun collectors or hobbyist ay pwede ka nang mag-possess ng maraming baril. Pero may requirement yan na talagang ang lisensya mo, bago mabigyan ng lisensya yan, ay kailangan kang makakuha ng ma-inspect ang bahay mo, meron kang vault. Okay. So, medyo matindi po yung proseso rin dapat niyan, hindi po ba? Ano po ba yung 1, 2, 3 dyan? If you want to possess a firearm, definitely, kung ikaw ay, like in the case of these 2 children, yung nakuha yung baril doon sa kanyang tito na si Kyo, at yung isa naman sa tita niya na police woman, no? Ano po ba yung 1, 2, 3 doon po sa pagtangan? Kung ikaw ba ay security guard at saka, police woman, automatic you are issued a gun, a weapon. May requirement po na may requirement ang batas na naka-spell out sa mga regulations na ini-implement ng FEO, PNP FEO regarding sa gun ownership. Kasama rito yung nandiyan naman sa website ng FEO ang mga requirements, pero ang maalala natin kaagad dyan na hindi talaga mawala dyan, drug test at neuropsychological test. Okay? So marami dyan mga iba pang administratibo like yung income tax return mo, yung para to show that you have this financial capability na makabili ng baril, and etc. etc. Pero ang pinaka mainstay talaga dyan is yung neuropsychological examination na kailan maipasa mo, na kailan stable ka, hindi ka buang, at hindi ka wala kang violent tendencies. At pagkatapos, merong drug test na hindi ka gumagamit ng illegal na droga na maka-apekto naman sa sanity, sa pag-iisip ng tao. Hindi tayo pwede, Willard. Dahil? Hindi daw pwedeng buang. Okay. Yeah. Sir. Inom na lang tayo ng gamot para kapag ka nag-test, medyo okay ka. Medyo okay tayo. Okay, pero sir, what are the responsibilities of a gun owner? Hindi po ba, kasi natanganan po ng mga minor de edad eh, nakita nila kung saan po tinatago, loaded pa. So ano po, kasama po ba yun sa briefing, sa lahat po ng mga i-issuehan ng baril, how they should responsibly set aside or hide their weapon? Alam niyo ma'am, yung numero 1 talaga dyan, kasi ang gun owner kasi, bago ibigay yung LTAP, meron kasing gun safety seminar eh. So, sa gun safety seminar, itinuturo na lahat ng yan. Yung paano ang mismong pag-consider sa baril na safe gun handling. Pero more than anything else, unang-una talaga kasi dyan, strict safekeeping ang unang-unang guidance sa mga gun owners. Dapat ang mga baril ay always stored locked up, under lock and key talaga yan, unloaded, and separated pa nga ang ammunitions at saka yung mismong baril ay separated
ang container dapat niyan ng baril at saka ng bala. Oh. Yun talaga ang numero uno dyan. Pero GM, may balita rin na tinuruan daw nung tita na pulis yung kanyang pamangkin na nasa likod ng Tacloban school shooting. Paano naman pagdating sa pagtuturo ng pamamaril? Ito ba ay basta-basta lang ginagawa? Yun. Yung gun handling naman kasi, may sport kasi. May sport talaga tayo na ang shooting sports natin dito sa Pilipinas ay malaking industriya yan. At ako ay isang miyembro rin yan for transparency purposes, transparency declaration. Miyembro ako dyan ng shooting sports. And isa sa mga mainstay na talagang itinuturo dyan is responsible gun ownership, responsible gun handling. Kaya pag miyembro ka niyan, and expected nga, lalo na sa ating miyembro ng law enforcement na lisensyadong mga gun owners, isa yan sa mga itinuturo sa atin. At yan ay talagang dapat inirespeto, hindi kinakalimutan dahil ang lahat ng yan ay may kaakibat na mga responsibilidad na pwede kang mag-incur ng criminal and civil liabilities pag hindi mo sinunod. So you agree, sir, na dapat may pananagutan po yung mga adults, yung si Kyo at saka yung policewoman dahil tinuruan ang isang menor de edad. I guess in a gun society or in a shooting sport, kasama po ba ang mga minor doon sa shooting sport? Sa shooting sport kasi may mga minors talaga dyan. May category nga, yung junior category, mga minors ang mga yan mga bata talaga yan Pero they are all doing all of those things under the very strict guidance of adults. At yun, may mga guidelines talaga yun. Hindi sila pwedeng maging licensed gun owner. They can only handle their firearms in an authorized shooting range under the strict guidance of gun safety instructors or their parents or any the qualified adults na talagang maniguro na itong baril na ito ay hanggang dyan lang for sport only, hindi pwedeng ilabas at gamitin sa defense purposes. Hindi pwede ang mga minors na magkaroon ng defense purposes. So last question, kayo po ay sang-ayon na managot yung mga may-ari ng mga baril na ito na ginamit ng dalawang estudyante? Meron naman kasing existing na mga batas dyan Ang sinasabi nga, naging usap-usapan yan at naging debate yan in the past few weeks dahil dun sa mga nangyayari mga shooting, totoo yun na ang firearms owner does not automatically face liability on that, but they can face liability, criminal liabilities. Dahil sa pag may nangyaring shooting or krimen na ginamit ang kanilang baril. Number one dyan, ang criminal negligence. Kaya pag may isang minor, gaya nung nangyari sa Tacloban or unauthorized person na nakagain ng access ng kanilang baril at nagamit nga sa isang krimen, Article 365, the Revised Penal Code, may apply. And of course, yung R8 10591, yung ating gun laws, talagang meron ding nakasaad doon na mababiolate nila, which is letting an authorized person use or access their firearms, which is a violation of this 10591. Alright, maraming salamat po sir sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Good morning po. Maraming salamat din sir, maraming salamat ma'am. At matapos po ang makabuluhang usapan, oras na parating na natin ang nakasulat sa memo ng social media. Ito po yung ating pagkokomento sa ating mga live stream at Facebook para malaman dapat nga bang managot ang may-ari ng baril kung ito ay ginamit sa maling paraan. Nang tanungin natin online, ang sabi nila, Samuel Canua Sato, when you own it, it's their responsibility and accountability. Tama naman. Oo, kasi bakit loaded? Di ba merong pang bala? Ito yung mga instance na talagang dapat pairalin yung common sense, no? Right. Oo, kasi... tsaka dapat kasuhan na nila. Oo. Para madala naman yung iba pang gun owners. Oo. Sabi naman ni Rodolfo Barreto, depending on how it was used in a crime, I know some people whose firearms were stolen while parked in a mall, in a gas station, in the tollway, with PTCOR pa, but not allowed to bring a firearm to eat in the restaurant. Kaya nga sa pagkakataon pong ito,
hindi naman natin alam ang mga sirkumstansya. Paano nakuha ng mga batang yan yung firearm? Hindi natin masabi kung ano ba, talaga inakyat ba nila yan sa bubong? O sinira ba nila yung vault noong tita at yung tito na si Q? So I guess it has to be tried. That's why, for me, they should start already the investigation. Oo. Para malaman natin ano ang mga sirkumstansya at kung talagang may pananagutan, kailangan talaga nilang harapin ang batas. Sabi naman ni Shama E. Smith, sa aking opinyon, oo, dapat may legal na pananagutan ang may-ari ng baril kung napatunayang naging pabaya siya sa pag-iingat nito o sadyang pinahiram ba niya ito sa taong alam niyang maaaring gamitin sa krimen. Definitely not to a minor, di ba? Ang karapatan na magmay-ari ng baril ay may kaakibat ding responsibilidad. Tama. Halimbawa, yung tita na tinuruan na yung kanya pamangkin, na Hindi paano- naman pang sports. Oo. Siyempre, ginamit yung bala na ginamit doon ay public property, di ba? Hindi pwedeng basta-basta ginagamit yan. Oo Para nga. panturo. At saka saan sila nag-practice? Ano ba yun? There are certain, di ba, environmental restrictions when you fire a weapon, no? So, tsaka hindi naman siya bahagi ng isang organisasyon ng mga shooter. Oo. Ayun. So, hindi siya legit, kumbaga. Sabi naman ni GM Mars, depende kung minor ang gumamit at gumawa ng krimen, yes. Pero kung matanda na at may sapat ng utak, no. Hindi rin di ba? I think ang of course, everybody's entitled to their opinion. We respect that. Pero yung sasabihin mo na kung may edad na, nakuha rin yung baril mo at ginamit sa kasamaan, that is still the responsibility of the owner. Nung adult, no? Oo. Well, not only the adult. Kasi ang sinasabi niya, kung hindi na menor de edad ang nakakuha ng baril, wala naman siyang lisensya. Kailangan lisensyado ka at rehistrado ka na shooter or member of May-ari. the... Oo, para matanganan mo ang isang deadly weapon. Oo. Sabi naman ni Maria Andrea Diacosta, Tangoan, dapat lang dahil maliring turuan ang mga bata na gumamit ng baril. Ayun. Nag-qualify naman kanina si GM Torre na kung kasama sa sports, pwede. Ito, in this case, hindi naman. Oo, pati dun sa sikyo. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang sabi ng ating mga kababayan.